pinalayas, pinagkanulo ng sariling asawa at ng matalik na kaibigan habang nag-aagaw buhay ang anak sa sinapupunan ko. Sa kabilang kwarto, nagpapakasarap sila habang ako'y nagmamakaawa sa malamig na sahig ng ospital. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, ngayon ay nag-aabot ng lason upang tuluyan kaming mawala sa landas nila. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sapat na ba ang luha para maningil ng pait at ibalik ang nawalang dangal? Pinagkanulo ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Habang nag-aagaw buhay ang anak, sa sinapupunan ko sa malamig na sahig ng ospital, nagpapakasarap sila sa kabilang kwarto. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay siya pang nag-aabot ng lason upang tuluyan kaming mawala. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Babangon ako mula sa abo ng kanilang panlilinlang. Sapat na ba ang luha para maningil ng pait at ibalik ang nawalang dangal? Hayaan mo na siya, Maureen. Magtiis ka lang ng kaunti pa. Kapag nakuha ko na ang titulo ng bahay ng matanda, iiwan ko rin ang baliw na yon. Ang mga salitang iyon na binigkas sa isang pamilyar at malambing na tono ay tila mga punyal na tumagos sa manipis na siwang ng pinto ng isang mamahaling kwarto sa ospital. Nakatayo si Isabel sa labas. Nakakapit ang isang nanginginig na kamay sa malamig na pader upang suportahan ang sarili mula sa matinding hilab ng kanyang tiyan. 7 buwan siyang buntis at ang bawat pagkilos ay isang paghihirap. Ngunit iginapang niya ang sarili patungo rito. Dala-dala, sa kabilang kamay, ang isang lalagyan ng mainit na sabaw ng manok na maingat niyang niluto. Nais lamang niyang alagaan ang asawang si Rafe na nagpaalam na magbabantay sa isang mahalagang kliyente na nagkasakit habang siya mismo ay nanghihina dahil sa banta ng pagkalaglag ng sariling anak. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sinapupunan, ngunit mas matindi ang pagkirot sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan ang pagluwag ng kanyang hawak hanggang sa tuluyang bumagsak ang lalagyan ng sabaw. Ang pagtama ng lalagyan sa matigas na baldosa at ang pagkalat ng mainit na likido ay hindi man lang nakapukaw sa atensyon ng 2 tao sa loob ng kwarto. Mula sa siwang ng pinto, nakita ng kanyang sariling mga mata ang tagpo na hindi niya kailanman inakala sa kanyang buong buhay. Ang kanyang asawang si Rafe ay nakaupo sa gilid ng kama, maingat at punong-puno ng pagmamahal na hinahaplos ang malaking tiyan ni Maureen. Ang babaeng itinuring ni Jezabel na parang tunay na kapatid sa loob ng 1 dekada. Ang lalamunan ni Jezabel ay tila sinakal ng isang di nakikitang kamay. Naging tuyo ito at mapait, habang ang kanyang mga binti ay unti-unting nawalan ng pakiramdam na para bang hinihigop ng lupa ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Ang pamilyar na amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa bentilasyon ay naging nakakasakal at nakakapanindig balahibo. Tila nag-iba ang anyo ng mundo sa kanyang paningin. Ang asawang minahal niya at ipinagtanggol sa kanyang pamilya ay naging isang estranghero na nagbabalat kayong halimaw. Ang matalik na kaibigan na naging sandalan niya sa mga panahong malungkot, siya ay isang ahas na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang tuklawin ang kanyang kaligayahan. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay naguudyok sana sa kanya na buksan ng tuluyan ng pinto, subalit isang kusa at maprotektang reaksyon ang nagtulak sa kanyang kamay upang dahan-dahang haplusin ang sariling sinapupunan na tila naistakpan ng pandinig ng bata mula sa kasamaan ng sarili nitong ama. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang init at alat ng sariling dugo. Hindi siya maaaring gumawa ng ingay, hindi siya maaaring sumigaw at magwala, dahil ang anumang matinding emosyon ay maaaring tuluyang kumitil sa buhay ng inosenteng anghel sa kanyang sinapupunan. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi maibulala sa iyak. Ang sakit na unti-unting nilalamon ang buong kaluluwa sa gitna ng katahimikan. Sa bawat paghakbang niya paatras upang lumayo sa kwartong yon, dama niya ang unti-unting pagguho ng lahat ng pangarap na binuo nila para sa inaasahang pamilya.
Bago pa man tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod, isang magaspang ngunit mainit na pares ng mga kamay ang sumalo sa kanyang pabagsak na katawan. Si Manang Rosa, ang matandang tagapag-alaga na palaging nakabantay sa kanya mula pa noong pagkabata, ay dumating na may luhaan at nag-aalalang mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang mahigpit nitong pagyakap ay nagbigay kay Isabel ng kapirasong lakas upang hindi tuluyang mawalan ng malay sa kinatatayuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang maingat siyang inaalalayan palayo sa lugar ng kanyang pinakamalaking pagkawasak. Sa di kalayuan, ang paulit-ulit na pagtugtog ng teleponong naiwan sa kanyang bag na nagpapahiwatig ng tawag ng isang doktor mula sa silid ng panganib ay umawit ng isang nakababahalang babala na hindi maabot ng nakatinging asawa na abala sa pag-ibig ng iba. Paano pa kaya muling bubuuin ang isang pusong inialay ng buong buo kung ang tanging ibinalik dito ay mga patalim na walang awang sumaksak sa kanyang pagkatao ng paulit-ulit? Ang bawat hakbang ni Isabel papasok sa kanilang tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bahay na dati ay punong-puno ng init at tawanan. Ngayon ay nababalot ng isang nakasusulasok na hangin ng pagkukunwari. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod at pahirin ang anumang bakas ng luha sa kanyang mga mata bago siya tuluyang makapasok sa sala. Kailangan niyang magsuot ng maskara. Kailangan niyang magpanggap na walang alam dahil ang buhay ng batang nasa kanyang sinapupunan ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magtimpi. Hindi pa man siya nakakaupo ng maayos sa sofa, naramdaman na niya ang presensya ng kanyang biyenan. Lumabas si Doña Graciela mula sa kusina. May bitbit na isang porselanang mangkok na umuusok pa. Ang ngiti sa labi ng matanda ay matamis, ngunit hindi nito naaabot ang kanyang mga mata na laging mapanuri. Inilapag nito ang mangkok sa harapan ni Isabel nang may pekeng pag-aalala. Ang sabaw ay may kakaibang kulay, medyo madilim kaysa sa karaniwan, at ang amoy ng herbal na gamot ay nangingibabaw sa amoy ng manok. Inumin mo ito, iha. Napapansin ko kasing masyado kang stress nitong mga nakaraang araw. Malambing na wika ni Graciela habang hinahaplos ang buhok ni Isabel na para bang isang masunuring alaga. Espesyal na pampakalma yan para sa mga buntis, para makatulog ka ng mahimbing at hindi kung ano-ano ang iniisip mo. Ang mga salitang iyon ay tila may halong babala. Kinuha ni Isabel ang kutsara, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Napilit niyang itinago sa ilalim ng mesa. Iniangat niya ang sabaw at dahan-dahang tinikman ito. Agad na gumuhit sa kanyang lalamunan ang pait na pilit pinagtatakpan ng matapang na pampalasa. Alam ng kanyang instinto na may mali dito. Ang kanyang tiyan, na sensitibo dahil sa pagbubuntis, ay agad na umalma. Ngunit nakadikit ang tingin ni Graciela sa kanya. Naghihintay na ubusin niya ang bawat patak. Napilitan siyang lumunok ng ilang subo. Bawat lagok ay tila mainit na tingga na dumadaloy sa kanyang sikmura. Ang katahimikan ay nabasag ng bumukas ang pinto at pumasok si Rafe. Ang kanyang asawa ay mukhang pagod na pagod. Nagtatanggal ng kurbata na parang pasan nito ang daigdig. Gayong alam ni Isabel kung saang kama ito galing. Nilapitan siya ni Rafe at hinalikan sa noo. Isang halik na nagdulot ng kilabot sa halip na kilig. Naamoy ni Jezebel ang pamilyar na pabango ni Maureen na kumapit sa kwelyo ng polo ng kanyang asawa. Isang amoy na dati ay simbolo ng pagkakaibigan, ngunit ngayon ay amoy ng pagtataksil. Hon, ba't ang putla mo na naman? Tanong ni Rafe na may halong iritasyon sa boses. Sabi naman sa'yo, tigilan mo na yang pag-aalala sa wala. Masyado kang paranoid. Ang stress mo ang nakakasama sa bata, hindi ang trabaho ko. Gusto sanang sumigaw ni Isabel. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang nakita niya sa ospital. Ngunit nanatili siyang tahimik. Yumuko na lamang siya, nagpapanggap na tinatanggap ang sermon ng asawa. Nang makita niyang abala na ang mag-ina sa pag-uusap tungkol sa negosyo, mabilis na tumayo si Isabel
at nagkulong sa banyo sa ibaba. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang matabunan ang anumang ingay. Doon, sa harap ng puting lababo, dinuwal niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ang mapait na sabaw na ipinainom ni Graciela ay sumama sa kanyang pagsukang, halos ikaputol ng kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakakapit sa malamig na porselana. Ang luha at pawis ay nagahalo sa kanyang mukha. Hindi niya hahayaang malaso ng kanyang anak. Hindi niya hahayaang magtagumpay sila sa planong unti-unting patay ng diwa niya. Nang mahimasmasan, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla. May malalalim na bilog sa ilalim ng mata at mukhang talunan. Kumuha siya ng tissue at marahas na pinahid ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nagbago ang timpla ng kanyang mga mata. Mula sa pagiging maamo, ito ay naging matalim at malamig. Pagkalabas ng banyo, dumiretso siya sa opisina ni Rafe sa bahay sa pag-aakalang nasa taas na ang mag-ina. Nais niyang hanapin ang kanyang mga prenatal vitamins na itinago ni Rafe doon. Ngunit sa ibabaw ng makalat na mesa, sa ilalim ng patong-patong na mga folder, may isang papel na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis habang dahan-dahan niyang hinila ang dokumento. Isa itong deed of sale, ang kasulatan ng pagbebenta ng lumang bahay ng kanyang ama sa probinsya. Ang bahay na ipinangako niyang hindi kailanman ibebenta dahil iyon na lamang ang natitirang alaala ng kanyang yumaong ina. Ang mas nakakapanghilakbot ay ang nakita niya sa ibaba ng papel. Naroon ang kanyang pangalan at sa ibabaw nito ay ang kanyang lagda. Isang lagda na kopyang-kopya sa kanyang sulat kamay gamit ang tintang asul. Ngunit alam ng Diyos at ng kanyang konsensya na hindi siya kailanman pumirma sa papel na yon. Ang papel ay nalukot sa kanyang nanggigigil na kamao. Hindi lang ito basta pagtataksil sa pag-ibig. Ninanakawan na rin siya ng mga ito habang nakatalikod. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Isa itong pugad ng mga ahas at siya ang kanilang target na biktimahin. Ang huni ng makina na sumusukat sa tibok ng puso, ang tanging musika sa loob ng pribadong kwarto ng ospital. Nakahiga doon si Don Estanislao, ang ama ni Isabel, na tila isang anino na lamang ng dati niyang matikas na sarili. Marahan na hinawakan ni Isabel ang malamig at kulubot na kamay ng kanyang ama. Sa bawat paghinga nito na tinutulungan ng ventilator, ramdam ni Isabel ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Siya na lang ang natitirang tanggulan ng matanda laban sa mga buwitreng nag-aabang sa labas. Yumuko siya at idinikit ang kanyang noo sa likod ng palad ng ama. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak sa maputing kumot. Humingi siya ng tawad sa katahimikan ng silid. Humingi ng tawad dahil hinayaan niyang makapasok ang mga ahas sa kanilang pamamahay. Nangako siya sa harap ng walang malay na ama na babawiin niya ang lahat, ang bahay, ang kumpanya, at higit sa lahat, ang dignidad ng apelyidong Alon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Althea, ang head nurse, na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Lumingalinga muna ito sa pasilyo bago isinara ng mabilis ang pinto at lumapit kay Isabel. May inilabas itong maliit na papel mula sa bulsa ng kanyang uniforme at isiniksik sa palad ni Isabel. Ang mukha ng nurse ay puno ng takot, ngunit naroon din ang determinasyon. "Senyora, itinago ko ang sample ng sabaw na ipinadala ni Doña Graciela kahapon," pabulong na sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig. "Ipinacheck ko ito sa laboratorio ng palihim. Positibo ito sa mataas na dose ng pampakalma at muscle relaxant. Kung naubos mo yon, maari itong magdulot ng pagdurugo o paghinto ng puso ng bata." Ang revelasyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Isabel. Hindi lang pala ito simpleng pang-aapi. Isa itong planadong pagpatay sa kanyang anak. Mahigpit niyang kinuyom ang papel.
Ang galit ay nagsimulang mag-init sa kanyang dibdib. Pinapawi ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya. Tumango siya kay Althea bilang pasasalamat bago nagmadaling lumabas ng ospital, dala ang bigat ng katotohanan. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiayon ang langit sa bagyong nararamdaman niya sa loob. Wala siyang dalang payong, ngunit wala siyang pakialam. Naglakad siya sa gitna ng ulan, hinayaan ang malamig na patak na humalo sa kanyang mga luha. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay mabigat. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya gayong ang sarili niyang asawa ang kalaban? Bigla na lamang nawala ang patak ng ulan sa kanyang ulunan. Kahit na naririnig pa rin niya ang lagaslas nito sa paligid. Napahinto si Isabel at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Isang malaki at itim na payong ang nakasukob sa kanya. Sa gilid nito, nakatayo ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Si Attorney Iñaki Verdanza. Nakatayo ito ng tuwid. Suot ang isang formal na Amerikana na bahagyang nabasa sa balikat dahil mas inilapit niya ang payong kay Isabel kaysa sa sarili niya. Ang mga mata nito, na laging seryoso at malalim, ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at pag-aalala na hindi nito masabi. Walang mali siya, walang paghuhusga, tanging purong pagdamay. Hindi makabubuti sa bata ang lamig, Isabel. Ang baritonong boses ni Iñaki ay halos matabunan ng ingay ng ulan, ngunit narinig ito ng puso ni Isabel ng malinaw. Dinala siya ni Iñaki sa isang maliit na kapihan sa tapat ng ospital. Pinaupo siya nito sa pinakasulok na mesa, malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao. Umorder si Iñaki, hindi ng kape, kundi ng isang baso ng mainit na gatas para sa kanya. Habang iniinom ni Isabel ang gatas, pinanood niya ang ginagawa ng lalaki. Kumuha si Iñaki ng tissue at marahang pinunasan ang mga patak ng ulan sa basang bag ni Isabel na nakalapag sa mesa. Hindi siya nito hinawakan. Hindi nito pinunasan ang kanyang muka o ang kanyang buhok. Nirerespeto ang kanyang espasyo bilang isang babaeng may asawa. Ngunit ang pag-aalaga nito sa mga gamit niya ay nagpapahiwatig ng kagustuhan nitong protektahan ang buong pagkatao niya. Alam ko ang nangyayari sa kumpanya at narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa titulo ng lupa. Panimula ni Iñaki, ang tono ay propesyonal ngunit may diin. May inilabas itong calling card at dahan-dahang itinulak sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Hindi ako nandito para makialam sa personal mong buhay, Isabel. Nandito ako bilang isang kaibigan at bilang isang abogado na ayaw makitang naaapi ang tama. Tinitigan ni Isabel ang calling card. Bakit mo ako tinutulungan, Iñaki? Tanong niya. Ang boses ay basag pa rin. Tumingin si Iñaki sa kanya. Ang mga mata ay tila nangungusap ng mga salitang matagal na nitong itinago. Dahil may mga bagay na hindi dapat ninanakaw, lalo na ang karapatan mong maging masaya. Aabutin na sana ni Isabel ang card nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang labas ng salamin ng kapihan. Sa kabilang kalsada, sa loob ng isang kotseng nakahinto dahil sa traffic, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Nakadungaw si Rafe sa bintana. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatuon sa kanilang dalawa ni Iñaki. Ang selos at mali siyang gumuhit sa mukha ni Rafe ay nagbabadya ng isang panibagong bagyo na mas malakas pa sa ulan sa labas. Ang sala ng kanilang tahanan ay tila naging isang korte kung saan si Isabel ang nasasakdal at si Rafe ang hukom na puno ng puot. Pagka-uwi pa lamang ni Isabel, sinalubong na siya ng nagkalat na bubog ng isang mamahaling florera sa sahig. Ang mga piraso ng porselana ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, na para bang mga ngipin ng isang halimaw na handang manakmal. Nakatayo si Rafe sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Saan ka galing? Ang tanong ni Rafe ay hindi humihingi ng sagot, kundi nagpapahiwatig ng isang akusasyon.
Nakita kita, Isabel. Nakita ko kayo ng lalaking yon. Habang nagpapakahirap ako sa trabaho para sa pamilyang ito, ikaw naman ay nakikipagtagpo sa ibang lalaki? Ang bawat salita ni Rafe ay isang kasinungalingan na binalot sa katotohanan. Alam ni Isabel na ito ang taktika ng asawa, ang baligtarin ang sitwasyon at gawing siya ang may kasalanan. Ang dugo ni Isabel ay kumulo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang tungkol kay Maureen at sa anak nito. Ngunit naalala niya ang payo ni Attorney Iñaki at ang kaligtasan ng batang nasa kanyang sinapupunan. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang dignidad at dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga bubog sa sahig. "Patawad, Rafe," ang wika ni Isabel sa mahinang boses habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa sakit ng pagpapanggap. Si Attorney Verdanza lang yon. Nagkita kami ng hindi sinasadya. Huwag kang magalit, mahal. Ikaw lang ang asawa ko. Ang pagpapakumbaba ni Isabel ay tila langis na ibinuhos sa apoy ng ego ni Rafe. Nakita ng lalaki ang gusto niyang makita. Isang asawang takot na mawala siya. Ngumisi ito ng mapakla at naupo sa sofa. Pinapanood ang buntis na asawa na nahihirapang maglinis ng kalat na siya mismo ang gumawa. "Ayusin mo yan," utos ni Rafe bago binuksan ang telebisyon na para bang walang nangyari. At wag ko na uli makikita ang pagmumukha ng lalaking iyon. Nang matapos maglinis, dumaan si Isabel sa may bintana at narinig ang matinis na boses ni Doña Graciela mula sa labas ng gate. Kausap nito ang ilang kapitbahay na tila mga bubuyog na nagkumpumpulan sa isang bulaklak. "Naku, Mare, pasensya na kayo sa ingay kanina," ang sabi ni Graciela na may halong pekeng lungkot. Alam niyo naman, simula nang mabuntis si Isabel, naging mainitin na ang ulo. Minsan, parang nawawala na sa sarili. Baka nga kailangan na namin siyang ipatingin sa espesyalista. Kawawa naman ang anak ko, nagtitiis sa asawang praning. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa dibdib ni Isabel. Ang kanyang biyenan ay nagtatanim na ng mga binhi ng pagdududa sa isip ng mga tao. Pinapalabas na siya ang baliw upang pagtakpan ang kanilang mga baho. Mahigpit na humawak si Isabel sa kurtina. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa tela. Hayaan lang nilang isipin na siya ay mahina at siraulo. Mas madaling pabagsakin ang kalaban na kampante. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Rafe na humihilik pa, dahan-dahang bumangon si Isabel. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo ng shower ng malakas. Ang lagaslas ng tubig ay nagsilbing panangga sa kanyang boses. Kinuha niya ang nakatagong telepono sa ilalim ng lababo at mabilis na tinawagan ang numero sa calling card na ibinigay sa kanya. "Attorney," bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Pumapayag na ako. Simulan mo na ang investigasyon. Hanapin mo kung saan nila dinala ang pera ng tatay ko. Wala akong ititira sa kanila." Nang patayin niya ang tawag, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang dating Isabel na sunod-sunuran. Ito ay isang ina na handang pumatay ng sarili niyang damdamin para lamang mailigtas ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Isabel dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Bumaba siya upang buksan ang pinto. Inaasahan na baka delivery lang ito o kapitbahay. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang sumalubong sa kanya ay ang isang tanawin na nagpatigil ng kanyang mundo. Nakatayo doon si Maureen. Ang tiyan ay halos kasing laki na ng sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na halatang bago. Ngunit hindi ang tiyan o ang damit ang nakakuha ng atensyon ni Isabel, kundi ang kumikinang na bagay sa leeg ni Maureen. Isang kwintas na may palawit na perlas. Ang mismong kwintas na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Isabel na nawawala sa kanyang jewelry box noong nakaraang linggo. Ngumiti si Maureen, isang nangiting puno ng lason at pang-iinsulto. "Hi, Bess! Nabalitaan kong hindi ka okay, kaya dinalaw kita.
Miss na kita. Ang bawat pintig ng puso ni Jezebel ay tila isang babala habang nakatitig siya sa kumikinang na perlas sa leeg ni Maureen. Iyon ang huling alaala ng kanyang ina, isang hiyas na dapat ay nakatago sa kanyang silid. Ngunit ngayon ay dinudungisan ng balat ng isang traidor. Sa kabila ng nag-aalab na galit sa kanyang dibdib, pinilit ni Isabel na panatilihin ang isang malamig na ekspresyon. Hindi niya ibibigay sa mga ahas na ito ang kasiyahang makita siyang nasasaktan. Tuloy ka, Maureen. Nakakagulat naman ang pagbisita mo. Ang wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang kalmado, ngunit matalim na talim ng kutsilyo. Pumasok si Maureen ng may pagyayabang. Bawat indayog ng kanyang balakang ay tila isang pang-iinsulto. Hindi nagtagal ay lumabas din si Doña Graciela mula sa kanyang kwarto. Ang muka ay biglang nagliwanag nang makita ang bisita. Agad nitong niregaluhan ng isang mahigpit na yakap si Maureen. Isang init na kailanman ay hindi nito ipinaramdam kay Isabel. Mau, iha, mabuti naman at dinalaw mo ang kaibigan mo. Masayang sabi ni Graciela habang inaakay si Maureen paupo sa pinakamagandang pwesto sa sofa. Isabel, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Ipaghanda mo ng merienda ang bisita mo. Gusto ni Maureen ng chamomile tea at yung paborito niyang biskwit. Ang utos ng kanyang biyenan ay tila isang sampal. Siya ang may-ari ng bahay, siya ang tunay na asawa, ngunit itinuring siyang isang katulong sa harap ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Tahimik na tumungo si Isabel sa kusina. Habang inihahanda ang tsa, naririnig niya ang tawanan ng dalawa sa sala. Ang bawat hagik-hik ni Maureen ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nang ilapag niya ang trays sa mesa, hindi nakaligtas sa paningin ni Maureen ang pamumutla ni Isabel. Bes, ang ganda ng kwintas na ito, di ba? Pagmamalaki ni Maureen habang hinahawakan ng perlas. Regalo ito sa akin ng isang secret admirer. Sabi niya, mas bagay daw ito sa leeg ko kaysa sa nakatago lang sa isang madilim na kahon. Tiningnan ni Jezebel si Maureen nang diretso sa mga mata. Totoo, Maureen. Bagay na bagay sa iyo ang mga bagay na hindi sa iyo. Ang problema lang sa mga hiram na alahas, mabilis itong nangungupas kapag nadikitan ng maling balat. At ang mga bagay na ninanakaw, palaging may kasamang sumpa. Nabura ang nanangiti sa labi ni Maureen, habang si Graciela ay mabilis na sumingit. Ano bang pinagsasabi mo, Isabel? Masyado ka na talagang praning. Mao, pasensya ka na. Baka kulang lang sa tulog ang manugang ko. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Sa isang mabilis na pagkakataon, pasimpleng nilabas niya ito. Isang mensahe mula kay Iñaki. Nahanap ko na ang ghost account. Nakapangalan kay Maureen Lacson. Doon dumaan ang lahat ng pondo ng tatay mo. Hawak na natin ang katibayan. Isang lihim na tagumpay ang gumuhit sa puso ni Isabel. Mayroon na siyang sandata. Ngunit bago pa man niya maibalik ang telepono, napansin ni Maureen ang kanyang pagkilos. Ang malisyosong mata nito ay kumislap. Sino yan, Bes? Si attorney ba? Tanong ni Maureen nang may mapanuyang tono. Sabi ni Rafe, madalas daw kayong magkasama. Delikado yan para sa isang buntis. Baka mapagkamalang iba ang ama ng dinadala mo. Sa tindi ng insulto, naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit bago pa siya makasagot, sinadya ni Maureen na abutin ang mainit na tasa ng tsa. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itinulak ni Maureen ang tasa patungo sa direksyon ng malaking tiyan ni Isabel. Mabilis na nakailag si Isabel, ngunit ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang mga hita. Ang gulat at takot para sa kanyang anak ay nagdulot ng isang matinding tensyon sa kanyang buong katawan. Bigla, isang pamilyar at nakakatakot na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Isang sakit na mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman niya noong mga nakaraang araw. Napaungol si Isabel at napahawak sa gilid ng mesa.
Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang anak ko! Bulong niya sa gitna ng paghihirap. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng kanyang mundo. Isang malapot at pulang likido ang dahan-dahang dumadaloy pababa sa kanyang mga binti. Unti-unting dinudungisan ang maputing sahig ng sala. Sina Graciela at Maureen ay nakatayo lamang, walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha, kundi isang malamig na pagmamasid na tila naghihintay na lamang sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang malamig na sahig ng sala ay tila naging isang lawa ng kapaitan habang nakahiga doon si Isabel, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang malay. Ang pulang likidong dahan-dahang kumakalat sa puting baldosa ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa itaas niya, ang anino ni Graciela at Maureen ay tila dalawang buwitring naghihintay sa kanyang huling hininga. Walang gumalaw, walang tumulong. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas, na tila nagpupumilit na pumasok upang hugasan ang kasalanang nagaganap sa loob ng bahay. Maawa kayo, ang anak ko. Ang namamaos na hiling ni Jezebel, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Ang katahimikan ay binalot ng isang marahas na kalabog nang bumukas ang pinto mula sa kusina. Si Manang Rosa, na may bitbit na basahan, ay binitawan ng lahat nang makita ang kalagayan ng kanyang alaga. Isang matinis na sigaw ng pag-aalala ang kumawala sa matanda habang mabilis itong lumuhod sa tabi ni Isabel. Hindi alintana ni Manang Rosa ang galit na tingin ni Graciela. Sa isang iglap, kinuha ng matanda ang kanyang lumang telepono at nanginginig na tumawag ng tulong habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na kamay ni Isabel. "Huwag kang bibitaw, iha. Nandito si Manang. Hindi kita pababayaan." Ang hikbi ng matanda ay tila isang anghel na humahawi sa kadiliman. Dinala si Isabel sa isang ligtas at pribadong ospital, malayo sa mga mata ng mga Rivera. Habang inililipat siya sa stretcher, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang bawat taong dumadaan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga puting uniforme at amoy ng gamot, isang bulto ng lalaki ang mabilis na humawi sa karamihan. Si Attorney Iñaki Verdanza ay dumating na may basang buhok at suot ang isang Amerikana na punong-puno ng patak ng ulan. Ang kanyang mukha, na dati ay laging kontrolado, ngayon ay kakikitaan ng isang matinding takot na hindi niya maikubli. Nang makita ni Iñaki si Isabel na maputla at may mga bakas ng dugo, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Nilapitan niya ang kama at sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang dulo ng daliri ni Jezebel. "Nandito na ako. Ligtas ka na." Ang bulong nito, ang boses ay malalim at puno ng pangakong proteksyon. Makalipas ang ilang oras ng matinding kaba, idineklara ng mga doktor na ligtas na ang bata. Ngunit kailangan ni Isabel ng mahigpit na pahinga. Sa loob ng tahimik na kwarto, tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Nakaupo si Iñaki sa gilid ng kama, pinapanood ang mahimbing na tulog ni Isabel. Nang magmulat ng mata ang babae, ang unang nakita niya ay ang pagod ngunit panatag na mukha ng abogado. Dahan-dahang kinuha ni Iñaki ang kanyang Amerikana na nakasabit sa upuan at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Isabel upang bigyan siya ng init. Ang amoy ng Amerikana, amoy ng malinis na sabon, ulan, at pagiging lalaki ay tila isang gamot na nagpapakalma sa naguguluhang isip ni Isabel. Sa sandaling iyon, walang mga salitang kailangan. Ang init na nagmumula sa tela at ang presensya ni Iñaki ay sapat na upang maramdaman ni Isabel na sa wakas, mayroon siyang kakampi. Inilabas ni Iñaki ang ilang mga dokumento mula sa kanyang bag. "Nakuha ko na ang mga orihinal na papeles na sinubukan nilang itago, Isabel.
Ang mga pirma mo sa deed of sale ay malinaw na palsipikado. Mayroon din tayong record ng bawat sentimong inilipat ni Rafe sa account ni Maureen. Maaari nating simulan ang laban ngayon din. Tiningnan ni Isabel ang mga papel, ngunit ang kanyang isip ay lumipad sa kanyang ama. Salamat, Iñaki, pero kailangan nating maging maingat. Ang mga Rivera, wala silang konsensya. Alam ko, tugon ni Iñaki, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Kaya naman hindi tayo hihinto hanggat hindi nila nararanasan ang bawat pait na idinulot nila sa'yo. Isang saglit ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali ng pag-unawa at paghilom. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Mabilis itong sinagot ni Isabel nang makita ang pangalan ng doktor ng kanyang ama. Habang nakikinig sa kabilang linya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader at ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga luha na kanina ay tumigil na ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng purong takot. Ano po? Hindi maari. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Bago tuluyang mabitawan ang telepono, tumingin siya kay Iñaki. Ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding emosyon. Iñaki, ang tatay ko. Pinatitigil ni Rafe ang pondo para sa life support ni Papa. Kapag hindi tayo nakabayad bago magbukas ang bangko bukas ng umaga, tatanggalin nila ang ventilator niya. Sabi niya, ang pasilyo ng ospital ay tila naging isang madilim na lagusan na walang katapusan. Sa dulo nito, nakatayo si Rafe. Suot ang kanyang mamahaling relo at sapatos habang nakasandal sa pader nang may bakas ng pagkabagot. Nang lumapit si Isabel, hindi man lang ito nag-abalang tumuwid ng tayo. Ang lamig ng aircon ay hindi kasing singit ng lamig sa mga mata ng kanyang asawa. Rafe, nakikiusap ako. Ang pondo ni Papa, huwag mo namang gawin ito. Ang pagsusumamo ni Isabel, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang malaking tiyan na tila pinoprotektahan ng bata mula sa malupit na hangin. Ngumisi si Rafe, isang ngangising puno ng panunuya. Wala na tayong pera, Isabel. Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo, ang kumpanya ay nalulugi na dahil sa kapabayaan ng tatay mo. Kung gusto mong mabuhay ang matandang yan, pirmahan mo na ang deed of sale ng bahay sa probinsya. Iyon lang ang tanging paraan. Tinitigan siya ni Isabel ng matagal. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na itinago niya para sa lalaking ito ay tuluyang naputol. Dahan-dahan niyang hinila ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa kanilang kasal na puno ng kasinungalingan. Hindi siya nag-atubili. Inihagis niya ang gintong singsing sa dibdib ni Rafe. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang marahas na pagtama nito sa suot na polo ng lalaki bago gumulong sa sahig. Hinding-hindi ko ibebenta ang dangal ni Papa sa isang katulad mo. Ang boses ni Isabel ay gumuho sa pait ngunit matatag. Mamatay muna ako bago mo makuha ang bahay na yon. Iniwan ni Isabel ang asawa at naglakad palayo. Bitbit ang bigat ng kawalang katiyakan. Pumunta siya sa isang maliit at madilim na sanglaan sa kanto ng ospital. Doon, inilabas niya ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, isang antigong medalyon. Hinaplos niya ang ukit nito sa huling pagkakataon bago ito ibinigay sa likod ng makapal na salamin. Ang halagang ibinigay sa kanya ay sapat lamang para sa ilang araw na gamot, ngunit malayo pa sa kailangan para sa life support ng ama. Nang makabalik siya sa waiting area, nakita niya si Manang Rosa na nakaupo sa isang bangko, nakayuko at tila may iniingatan sa kanyang kandungan. Nang makita ang alaga, mabilis na tumayo ang matanda at hinila si Isabel sa isang sulok. Inilabas ni Manang Rosa ang isang lumang panyo na nakabuhol ng mahigpit. Nang buksan ito, bumulad ang mga lukot-lukot na papel na 20 pesos at tambak ng mga barya. Mga baryang inipon ng matanda
mula sa bawat sahod at bawat sentimong natitira sa pamamalengke sa loob ng maraming taon. Ito lang ang meron ako, anak. Ang basag na boses ni Manang Rosa ay humalo sa hikbi. Itago mo ito, pambili ng gatas mo o pandagdag sa bayad sa ospital. Huwag mong isipin ang matandang ito. Ang mahalaga ay kayo ng anak mo. Naramdaman ni Isabel ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang kalansing ng mga barya habang inililipat ito sa kanyang palad ay tila isang musikang mas mahalaga kaysa sa anumang alahas sa mundo. Nilunok niya ang kanyang hiya at tinanggap ang sakripisyo ng bunoy. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bakal. Nakatayo si Isabel sa harap ng cashier ng ospital, binibilang ang bawat barya at lukot na pera sa harap ng mapanghusgang tingin ng ibang mga tao. Ang bawat sentimo ay simbolo ng kanyang pagbagsak, ngunit ito rin ang magiging mitya ng kanyang pagbangon. Sa bawat numero na itinitik ng cashier sa computer, sumusumpa si Isabel sa kanyang sarili. Lahat ng nakasaksi sa kanyang paghihirap, lahat ng nagpahirap sa kanya, ay makakatikim ng ganti ng isang inang wala ng takot mawalan. Umuwi siya ng gabing iyon ng tahimik, nais lamang magpahinga. Ngunit habang papakyat sa hagdan, narinig niya ang mahinang boses mula sa kwarto ni Doña Graciela. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita niya ang anino ni na Rave at ng kanyang biyenan. Siguraduhin mo lang, Rave, na maayos ang lahat. Ang tinig ni Graciela ay tila isang bulong ng ahas. Kapag naipanganak na niya ang bata, kailangan natin siyang dalhin sa mental hospital. Maraming doktor ang pwedeng bayaran para gumawa ng certificate na nabaliw siya dahil sa postpartum depression. Sa ganoong paraan, tayo ang magkakaroon ng legal na karapatan sa bata. At sa lahat ng mana nito mula kay Estanislao, hindi siya dapat makalabas doon habang buhay. Napahawak si Isabel sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at galit. Ang mga ito, hindi lang nila gustong nakawin ang kanyang pera, gusto nilang nakawin ang kanyang buhay, ang kanyang katinuan, at ang kanyang anak. Tumalikod siya at dahan-dahang bumaba ng hagdan, hindi gumagawa ng anumang ingay. Sa dilim ng sala, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngayon, alam na niya ang hangganan ng kanilang kasamaan. At ngayon din, sisiguraduhin niyang bago pa man nila siya madala sa ospital na yon, sila ang unang mabubulok sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ang katahimikan ng madaling araw ay binasag ng paulit-ulit na pag-vibrate ng telepono ni Rafe sa ibabaw ng side table. Kahit hindi nakatingin, alam ni Isabel kung sino ang tumatawag sa ganoong oras. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Rafe, na agad nagising ng may bakas ng matinding kaba at pananabik. Hon, kailangan ko nang umalis. May emergency sa warehouse, kailangang maayos ang delivery bago sumikat ang araw. Ang pagmamadali ni Rafe habang mabilis na isinusuot ang kanyang pantalon, hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ni Isabel. Alam ni Isabel na nagsisinungaling ang kanyang asawa. Alam niyang ang emergency na tinutukoy nito ay hindi kargamento, kundi si Maureen na dinala sa ospital dahil sa maagang paghilab ng tiyan. Gusto sana niyang pigilan ito. Gusto niyang sabihing masama rin ang nararamdaman niya. Ngunit ang bawat salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakahiga, pinagmamasdan ang bulto ng lalaking minahalin niya habang mabilis itong lumalabas ng kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa ibaba ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Hindi nagtagal matapos umalis si Rafe, isang kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Isabel sa kanyang puson. Hindi ito katulad ng mga nakaraang kirot. Ito ay isang matindi at paulit-ulit na pagpiga na tila may isang dambuhalang kamay na humahawak sa kanyang buong pagkatao at pilit itong binabali. Pinilit niyang abutin ang kanyang telepono, ngunit ang bawat pagkilos ay nagdadala ng mas matinding paghihirap.
habang nagaganap ito sa loob ng madilim na kwarto ni Jezabel. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang maternity suite, si Maureen ay pinalilibutan ng mga doktor at nurse. Naroon si Rafe, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kalaguyo, nagbibigay ng mga salita ng suporta na kailanman ay hindi niya naibigay sa sariling asawa. Ang bawat daing ni Maureen ay tinutumbasan ni Rafe ng isang halik sa noo at mga pangako ng isang masaganang kinabukasan para sa kanilang anak. Ngunit sa gitna ng selebrasyong iyon, may mga aninong gumagalaw sa dilim. Si Althea, ang tapat na nurse, ay maingat na kumuha ng isang ginamit na cotton swab mula sa tray ng mga gamit ng bata ni Maureen. Mabilis niya itong inabot kay Attorney Iñaki na naghihintay sa labas ng nursery. Ang palitan ng tingin ng dalawa ay puno ng seryosong kasunduan. Ang katotohanan ay hindi na magtatagal at lalabas din. Bumalik ang eksena sa bahay ni Jezabel. Ang pawis ay dumadaloy na sa kanyang mukha habang nakakapit siya ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kutsyon. Ang tanging paraan upang hindi siya sumigaw ng malakas. Pumasok si Manang Rosa na may dalang planggana ng mainit na tubig at malilinis na tela. Ang mukha ng matanda ay puno ng takot, ngunit pilit nitong pinapakalma ang sarili. Hinga ng malalim, anak. Huwag kang susuko. Isipin mo ang bata. Ang pabulong na panalangin ni Manang Rosa habang pinupunasan ang noo ni Jezabel. Ang bawat sandali ay naging isang walang katapusang pakikipaglaban. Habang si Rafe ay bumibili ng pinakamahal na bouquet ng mga rosas para kay Maureen dahil sa pagsilang ng isang lalaki, si Isabel ay nakikipagbuno sa kamatayan sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto. Ang tanging liwanag na mayroon siya ay ang lamlam ng isang maliit na lamp sa sulok na tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting nauubos na lakas. Isang matinding tulak ang huling nagawa ni Jezabel bago siya tuluyang nawalan ng lakas. Ang paligid ay tila naglaho. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang malayong bulong. Sa gitna ng kanyang papadilim na paningin, narinig niya ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Isang matinis at malakas na iyak ng isang sanggol, isang tunog ng buhay na nagmula sa kanyang sariling katawan. Isang magandang batang babae, Isabel. Napakaganda niya. Ang hikbi ni Manang Rosa habang inilalapit ang maliit na anghel sa dibdib ng kanyang ina. Naramdaman ni Jezabel ang init ng balat ng kanyang anak. Ang maliliit na daliri nito na humahawak sa kanyang duster. Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi bago tuluyang bumigay ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumaylay mula sa kama at ang buong mundo ni Isabel ay nilamon ng isang nakatutulig na kadiliman. Ang unang naramdaman ni Isabel nang magmulat siya ng mata ay ang matinding silaw ng puting ilaw sa kisame. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa antok na pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, isang pamilyar na init ang naramdaman niya sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang bulto ng lalaki na nakayuko sa gilid ng kanyang kama. Ang noo nito ay nakasandal sa kanilang magkahawak na kamay, si Iñaki. Ang buhok nito ay magulo at ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot, malayo sa laging maayos na hitsura ng isang tanyag na abogado. Tila naramdaman ni Iñaki ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Jezabel kaya agad itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay mapula, bakas, ang magdamag na pag-aalala at puyat. Salamat sa Diyos, gising ka na. Ang bulong ni Iñaki, ang kanyang boses ay paos at puno ng emosyong hindi niya kayang itago. Huwag kang mag-alala, ligtas na kayo. Dinala namin kayo rito ni Manang Rosa matapos naming puwersahin ang pinto ng bahay niyo. Hindi sumagot si Isabel. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay ang maliit na anghel na nagbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay.
Tila nabasa ni Iñaki ang kanyang isipan, kaya agad nitong tinawag ang nurse. Ilang sandali pa ay pumasok si Manang Rosa. Dala ang isang maliit na bundle na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Nang ilapag ang sanggol sa bisig ni Isabel, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang mabangong amoy ng bagong silang na sanggol, ang malalambot nitong pisngi, at ang maliliit na kamay na pilit humahawak sa hangin ay nagpabuhos ng luha sa mga mata ni Isabel. Ito ang kanyang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Hinagkan niya ang noo ng anak at nangakong hinding-hindi ito makakaranas ng pait na dinanas niya. "Napakatapang mo, Isabel," wika ni Iñaki habang pinapanood ang mag-ina. "Pero may kailangan kang makita. Dumating na ang resulta mula sa laboratorio." Inilabas ni Iñaki ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan. Tila tinitimbang ang epekto ng impormasyong nasa loob nito. Binuksan niya ang sobre at inabot kay Isabel ang isang pirasong papel. Ito ang DNA test ng anak ni Maureen. Paliwanag ni Iñaki. Ang kanyang tono ay naging seryoso at malamig. Kinuha ni Althea ang sample noong gabi ng panganganak. "Tumingin ka sa ibabang bahagi, Isabel." Binasa ni Isabel ang mga teknikal na salita hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa isang linya. Probability of paternity, 0%. Ang batang ipinagmalaki ni Rafe, ang batang naging dahilan ng pagtalikod nito sa sariling asawa, ay hindi niya tunay na anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang katarungan ay may sariling paraan ng pagpapakita sa panahong hindi inaasahan. "Maureen played him, Iñaki," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kahinaan, kundi isang talim na handang humiwa. Ginamit niya ang pagiging desperado ni Rafe na magkaroon ng tagapagmana para makuha ang pera ng pamilya ko. "Exactly," sagot ni Iñaki. "At ito ang gagamitin nating alas. Pero kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon para isampal sa kanila ang katotohanan ito." Tumahimik ang silid. Tanging ang mahinang paghinga ng sanggol ang naririnig. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang pumasok si Manang Rosa na may dalang isang mamahaling envelope na kulay ginto. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagkainis. "Iniwan ito ng driver ng mga Rivera sa reception, anak," sabi ni Manang Rosa habang inaabot ang envelope. Binuksan ito ni Isabel. Isa itong imbitasyon. Isang marangyang selebrasyon para sa binyag at grand welcome party ng heir of the Rivera family, ang anak ni Maureen. Ang petsa ay sa susunod na linggo at ang lugar ay sa pinaka-eksklusibong hotel sa lungsod. Sa ilalim ng imbitasyon, may nakasulat na maikling mensahe mula kay Doña Graciela. "Huwag ka nang mag-abalang pumunta kung hindi mo kayang tanggapin na may bago ng reyna sa pamilyang ito." Nuyom ni Isabel ang imbitasyon hanggang sa malukot ang gintong papel. Tumingin siya kay Iñaki at sa unang pagkakataon, nakita ng abogado ang isang nangiting hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang digmaang malapit ng magsimula. Ang salamin sa loob ng silid ni Isabel ay naging saksi sa isang pagbabagong hindi kailanman inakala ng sinuman. Wala na ang babaeng may maputlang labi, magulong buhok, at mga matang puno ng takot. Ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay may balat na kasing kinis ng porselana, mga matang kasing talim ng agila, at isang tindig na tila hinding-hindi na muling mayuyuko ng kahit na anong bagyo. Isang linggo ang lumipas, simula nang matanggap niya ang mapang-insultong imbitasyon mula kay Doña Graciela. Sa loob ng 7 araw na yon, sa tulong ni Iñaki, unti-unting binuo ni Isabel ang kanyang sandata. Hindi ito gawa sa bakal o bala, kundi sa mga katotohanang nakasulat sa papel at mga numerong hindi nagsisinungaling. Habang ang mga Rivera ay abala sa paghahanda para sa isang marangyang selebrasyon, si Isabel ay abala sa paghukay ng libingan ng kanilang mga kasinungalingan. Pumasok si Iñaki sa silid, bitbit ang isang mahabang lalagyan ng damit na yari sa itim na tela. Huminto ang lalaki sa pintuan
pansamantalang natigilan sa ganda ng kanyang kliyente. Ang seryosong mukha ng abogado ay bahagyang lumambot, ngunit nanatili ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Everything is set, Isabel." Ang boses ni Iñaki ay mababa, ngunit puno ng katiyakan. Ang utos ng korte para sa pansamantalang pag-freeze ng mga assets na ninakaw nila ay lalabas na bukas ng umaga. Pero bago iyon, kailangan nating iparamdam sa kanila ang pait ng kanilang ginawa sa harap ng maraming tao. "Are you really ready for this?" Humarap si Isabel sa kanya. Ang bawat galaw ay dahan-dahan at puno ng grasya. "I have never been more ready, Iñaki. Hindi lang ito para sa akin, para ito kay Papa at para sa anak ko." Inilabas ni Isabel ang damit mula sa lalagyan. Isa itong bestida na kulay pula, isang kulay na sumisimbolo sa dugo, sa tapang, at sa muling pagsilang. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, malayo sa mga lumang duster na dati ay palagi niyang suot sa loob ng bahay. Habang isinusuot ang kanyang mga hikaw, lumapit si Manang Rosa na karga ang kanyang anak. Ang sanggol na pinangalanan niyang Anghel ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang sasalihan ng kanyang ina. Hinaplos ni Isabel ang maliit na pisngi ng anak, isang huling halik bago siya tuluyang umalis. "Matutulog ka ng mahimbing mamayang gabi, anak. Paggising mo, wala nang ahas na aaligid sa atin." Ang bulong ni Isabel na tila isang panalangin. Sa ibaba ng gusali, naghihintay ang isang itim na kotse. Pinagbuksan siya ng pinto ni Iñaki. Ang galaw nito ay tila isang kalyerong nagpoprotekta sa kanyang reyna. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon, ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Walang onomatopeya sa paligid. Tanging ang malalim na paghinga ni Isabel at ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan ang nagpapahiwatig ng pagtakbo ng oras. Nang makarating sila sa harap ng hotel, ang mga ilaw ay nagniningning ng labis. Tila ipinagmamalaki ang kayamanang nanggaling sa pagnanakaw. Ang bawat hakbang ni Isabel sa pulang carpet ay may bigat ng katarungan. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay napapalingon, nagtatanong kung sino ang napakagandang babaeng ito na tila naglalakad sa ibabaw ng apoy nang hindi nasusunog. Huminto si Iñaki sa labas ng malaking pintuan ng ballroom. Inabot niya kay Isabel ang isang puting envelope na may selyo ng kanyang law firm. Nasa loob nito ang huling pako sa kanilang kabaong. "I'll be right behind you, just in case." Ngumiti si Isabel, isang nangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo, hinawakan ang envelope ng mahigpit, at dahan-dahang itinulak ang dambuhalang pintuan ng ballroom. Sa loob, ang tawanan ay biglang huminto. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay naglaho. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafe at Maureen, karga ang kanilang anak, habang si Doña Graciela ay nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa dangal ng pamilya. Ang lahat ng mata ay napabaling sa pintuan, kung saan nakatayo si Isabel, ang babaeng inakala nilang sira ulo at talunan, ngayon ay nagbabalik bilang kanilang pinakamalaking bangungot. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong ballroom ng hotel. Ang bawat mata ng mga panauhin, mga negosyante, matatandang kamag-anak, at mga kilalang tao sa lipunan ay nakatuon sa pintuan kung saan nakatayo si Isabel. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na tumutupok sa mapuputi at gintong dekorasyon ng paligid. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng silid ay may kasamang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig, isang ritmo na tila nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Si Doña Graciela ang unang nakabawi sa pagkagulat. Mabilis itong lumapit kay Isabel. Ang mukha ay namumula sa galit, ngunit pinipilit na panatilihin ang isang pekeng mampangiti para sa mga bisita. Hinawakan nito ang braso ni Jezabel ng mahigpit. Ang mga kuko
ay tila ibinabaon sa balat ng kanyang manugang. Anong karapatan mong pumasok dito nang hindi iniimbitahan? Ang pabulong na bulyaw ni Graciela, ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Umalis ka na bago ko tawagin ang security. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng mga kaibigan namin. Ngumiti si Isabel, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng biyenan mula sa kanyang braso. Inimbitahan niyo ako, Mama, at nandito ako para ibigay ang aking regalo para sa tagapagmana ng mga Rivera. Hindi ba dapat ay matuwa kayo? Hindi na hinintay ni Isabel ang sagot ng matanda. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado kung saan nakatayo si Rafe at Maureen. Si Rafe ay tila nakakita ng multo, ang kanyang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nanginginig. Si Maureen naman ay mas hinigpitan ng yakap sa sanggol na karga niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at insecure. Umakyat si Isabel sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa podium. Ang tunog ng feedback ng audio ay nagpaingay sa silid na tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Tumingin si Isabel sa lahat ng mga panauhin. Ang kanyang boses ay malinaw at buo nang magsimula siyang magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa mahalagang gabing ito. Panimula ni Isabel. Nandito ako hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang saksi sa katotohanang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga mamahaling dekorasyong ito. Isabel, tama na. Sigaw ni Rafe habang sinusubukang lumapit. Ngunit isang bulto ng lalaki ang humarang sa kanya. Si Iñaki ay nakatayo na sa paanan ng entablado. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Hayaan niyo siyang tapusin ang kanyang sasabihin, Mr. Rivera. Ang malamig na babala ni Iñaki. Lumingon si Isabel sa malaking screen sa likod ng entablado na kanina lamang ay nagpapakita ng mga litrato ng sanggol. Sa isang pindot sa kanyang remote, nagbago ang imahe. Ang lumabas ay hindi na mga ngiti, kundi ang mga lab report mula sa ospital, ang mga ebidensya ng mataas na dose ng pampakalma na ipinapainom sa kanya ni Graciela habang siya ay buntis. Kasunod nito ay ang mga bank statement na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Rafe mula sa account ng kanyang amang si Don Estanislao. Ang mga bulungan ng mga marites at mga panauhin ay tila isang malakas na buzzing sa buong ballroom. Ang mga mukha ng mga Rivera ay naging kasing putla ng papel. Ang bawat dokumentong lumalabas sa screen ay tila isang sampal sa kanilang dangal. Ito ang pamilyang ipinagmamalaki niyo. Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan. Isang pamilyang handang pumatay ng sariling apo para lamang sa pera. Isang asawang handang ipagpalit ang kanyang buntis na asawa para sa isang babaeng nagnakaw din ng katinuan niya. Napatingin si Isabel kay Maureen na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Sinusubukang kuhanin ang simpatiya ng mga tao. Huwag kang umiyak, Maureen. Hindi pa tapos ang palabas dahil may huli pa akong regalo para sa inyong lahat. Inilabas ni Isabel ang isang puting envelope mula sa kanyang clutch bag. Ito ang dokumentong naglalaman ng DNA test result. Tumingin siya kay Rafe. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa para sa katangahan nito. Alam mo ba, Rafe, na ang katapatan ay hindi nabibili ng pera? At ang dugo ay hindi kailanman magsisinungaling. Itinaas ni Isabel ang envelope. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay naging mas malakas. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga bintana ng ballroom na tila isang paalala na ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Ang bawat segundo sa loob ng ballroom ay tila tumitigil habang dahan-dahang binubuksan ni Isabel ang puting envelope. Ang tunog ng papel na nahahati ay ang tanging maririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mga panauhin. Tumingin siya kay Rafe na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan
habang nakatitig sa hawak niyang dokumento. Ang takot sa mga mata ng kanyang asawa ay tila isang matamis na gantimpala para sa lahat ng gabing iniyak ni Isabel sa dilim. Ito ang katotohanang matagal mo nang ipinagpalit sa akin, Rafe. Ang boses ni Isabel ay malamig at puno ng awang hindi para sa pagmamahal, kundi para sa isang taong nawalan niyang lahat dahil sa sariling katangahan. Ang batang iyan, ang batang itinuturing niyo na heir of the Rivera family, ay isang malaking kasinungalingan. Inabot ni Isabel ang papel kay Rafe. Ang kamay ni Rafe ay nanginginig ng abutin ng dokumento. Habang binabasa nito ang resulta, ang kanyang muka ay umunti-unting nawalan ng kulay, naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang numerong 0% sa paternity probability. Ang sanggol na karga ni Maureen ay hindi niya tunay na anak. Hindi ito totoo. Ang pagsigaw ni Rafe ay basag at puno ng desperasyon. Maureen, anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Si Maureen, na kanina ay nagpapanggap na biktima, ay hindi na nakasagot. Ang kanyang mga mata ay mali siya at puno ng takot habang sinusubukang umiwas sa tingin ng lahat. Sa sandaling iyon, ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Ginamit niya si Rafe para sa pera at luho at naging sapat ang katangahan ng lalaki para maniwala sa bawat salitang binitiwan niya. You played me, Maureen! Ang galit ni Rafe ay sumabog ng marahas. Inihagis niya ang dokumento sa sahig at akmang lalapit kay Maureen. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang kilos, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Pumasok ang mga pulis sa pangunguna ng isang opisyal, kasama si Attorney Iñaki Verdanza na may hawak na mga warrant. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay tumatama sa mga pader, na tila mga anino ng hustisya na dumarating na sa wakas. Rafael Rivera, inaaresto ka namin sa kasong falsification of public documents at malakihang panloloko sa pondo ng Alon Logistics. Ang boses ng pulis ay buo at formal. Kasama rin sa reklamong ito ang tangkang paglalason at panggigipit sa iyong asawa. At ikaw, Doña Graciela, lumingon ang pulis sa matanda na ngayon ay nakahawak na sa kanyang dibdib. Inaaresto ka rin bilang kasabwat sa tangkang pagpatay at pagpapakalat ng malisyosong impormasyon laban kay Isabel Rivera. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang iba ay kinukunan ng video ang kahihiyan ng pamilya. Si Graciela, na buong buhay ay inalagaan ng kanyang dangal at pangalan sa lipunan, ay hindi kinaya ang matinding kahihiyan. Ang kanyang mukha ay namula, bago unti-unting naging maputla, hanggang sa mawalan ito ng malay at dahan-dahang gumuho sa sahig ng entablado. Walang sino man ang lumapit upang tulungan siya, liban sa mga security ng hotel na napilitang umalalay. Humarap si Isabel kay Rafe sa huling pagkakataon habang pinapospas ng pulis ang mga posas sa mga kamay nito. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang musika ng kalayaan para kay Isabel. Mahalin mo ang anak mo, Rafe. Ang mapait na biro ni Isabel. Dahil paglabas mo sa kulungan, iyan na lang ang tanging matitira sa'yo. Isang anak na hindi sa'yo at isang buhay na wala ng saysay. Lumapit si Iñaki kay Isabel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na ang laban, Isabel. Hayaan mo na ang batas ang tumapos sa kanila. Tumango si Isabel habang pinapanood niyang kinakaladkad palabas ng ballroom ang kanyang asawa at ang dati niyang kaibigan. Naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ito sa gitna ng ballroom. Ang singsing ay gumulong sa sahig, naiwan sa gitna ng mga kalat at kahihiyan ng pamilya Rivera. Naglakad si Isabel palabas ng hotel, hindi lumingon sa likod. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa, malayo sa nakakasakal na amoy ng pabango at kasinungalingan sa loob. Tumingin siya sa kalangitan
At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit alam niyang malapit ng sumikat ang araw na magdadala ng bagong pag-asa para sa kanya at sa kanyang anak. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng ballroom ng hotel na iyon. Ngayon, ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa puting pintuan ng bagong tayong gusali ng alon para sa ina, isang pundasyong itinayo ni Isabel upang magsilbing kanlungan ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Ang simoy ng hangin sa Davao ay may dalang amoy ng dagat at ng mga bagong bukarkad na bulaklak sa paligid. Nakatayo si Isabel sa harap ng podium, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Sa kanyang gilid, nakaupo sa isang wheelchair ang kanyang ama na si Don Estanislao. Bagamat hindi pa lubos na mabilis ang pagkilos ng matanda, ang liwanag sa mga mata nito habang nakatingin sa anak ay sapat na upang sabihing ito ay ganap ng gumaling mula sa madilim na kahapon. Ang pagtatapos ng isang mapait na kabanata ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Ang malumanay na bahabahagi ng talumpati ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ito ay ang pagkakataon upang isulat ang isang kwentong tayo mismo ang may hawak ng panulat. Ang sugat ay nagiging peklat, at ang peklat ay nagpapaalala sa atin na tayo ay lumaban at tayo ay nagtagumpay. Sa malayong sulok ng kanyang isipan, hindi na naroon ang galit para kina Rafe at Maureen. Nabalitaan niyang si Rafe ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas, habang si Maureen ay naglahong parang bula matapos itakwil ng lahat, bit-bit ang isang anak na wala ring matatag na kinabukasan. Si Doña Graciela naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment, unti-unting inuubos ng pangungulila at ng pagsisising huli na ang lahat. Para kay Isabel, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabing tama ang kanilang ginawa, kundi ang pagpili na huwag na silang bigyan ng puwang sa kanyang puso at isipan. Nang matapos ang programa, dahan-dahang lumapit si Isabel sa kanyang ama at hinalikan ito sa noo. Tapos na tayo sa bagyo, Papa. Maayos na ang lahat. Proud ako sa iyo, anak. Ang garalgal na sagot ng matanda habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Isang mabilis na takbo ng maliliit na paa ang narinig sa damuhan. Si Anghel, na ngayon ay isang masiyahin at malusog na batang babae, ay patakbong lumapit sa kanyang ina. Ngunit bago pa man ito madapa, isang pares ng matitibay na kamay ang mabilis na sumalo sa kanya. Si Attorney Iñaki Verdanza ay naroon. Binuhat ang bata ng may pamilyar na pagmamahal at ingat. Lumapit si Iñaki kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at maprotekta, tulad noong unang araw silang nagkita sa ilalim ng ulan. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Iniabot ni Iñaki ang isang baso ng malamig na tubig kay Isabel at nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa abot tanaw. "You did a great job today, Isabel." Ang baritonong boses ni Iñaki ay tila isang haplos sa kanyang pagod na diwa. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Iñaki." Tugon ni Isabel habang nakatingin sa kanilang mga anak, na ngayon ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno. Dahan-dahang inabot ni Iñaki ang kamay ni Isabel. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop, isang marang pagpiga na nagpapahiwatig ng isang ugnayang hindi minamadali, isang pag-ibig na hinahayaang humilom kasabay ng panahon. Hindi man nila binigkas ang mga salitang "mahal kita", ang bawat sulyap at ang init ng kanilang magkahawak na kamay ay sapat na upang sabihing handa na silang harapin ang anumang bukas ng magkasama. Sa huling sandali ng dapit hapon, ang silweta ng isang bagong pamilya ay nabuo sa ilalim ng nag-aapoy na langit. Ang pag-asa
ay hindi na lamang isang panaginip para kay Isabel, kundi isang katotohanang binuo niya mula sa sarili niyang lakas at dangal. Ang bagong umaga ay dumating na, at sa pagkakataong ito, wala nang ulap na makakahadlang sa liwanag ng kanyang kaligayahan.